This is Good News 2020. Alright. Yun. Magandang gabi, Mike. Mark. Good evening sa iyo, Pastor Tito. Oo, Pastor Tito, grabe. may bago akong dance step sa Good Talaga? News 2020 natin. Pakita kasi Diba? Sige nga, sige Good nga. News 2020. Grabe yan, ha? Ibang klase, ha? Baka na-challenge ako dyan. Tama. Welcome guys to Good News 2020. Magandang Oy. Friday sa inyong lahat. Ay, nag-hello si Abby, ha? Sa Tito of Manila. Hello din, ha? Salamat, ha? Nice t-shirt daw, Pastor Tito. Sige, actually, binibenta ko yan, eh. Nagpa-plug in na pala no? Hi Tian, hi Pastor CJ, welcome to Good News 2020. It's good to see you guys. Pastor Tito, alam mo ba, 70 episodes na tayo ng Good News 2020? Naku, 30 na lang. Alam mo ba, kapag naka 100 tayo, talagang tutuluyan natin yung pagsayaw, Mark. Oo naman. Tsaka yung pamilti pag natin ng mga, 100. Oo. Pag-ipon na tayo, madami tayong pagbibigyan ng milk tea, Master Tito. Tama ka, maraming umaasa sa milk tea natin. Sige, hi tayo. Shout out lang tayo, sige lang po. Ano lang kayo dyan, bati-bati lang. Comment lang mga kapatid. Sige, habang wala tayo. Ikaw ba may gusto kang ibatiin, Mark? Oo naman, gusto kong batiin yung mga estudyante natin dyan from Santa Mesa. And ito yung ano Pastor Tito? Yung malapit sa puso mo, gusto mo bang batiin? Batiin ko lang yung pamilya ko, nakasama ko sa bahay na to, at yung girlfriend ko din. Hello, girlfriend. Yeah! Ayun. Okay, Pastor Tito, ito na yung question natin. In the comment section, share a good news you received this week with just one word. Magandang tanong yan, para mabilis. One word lang. Kasi Pastor Tito, this whole week, di ba, yung mga campus missionaries and pastors natin, nag-share ng good news nila. So, syempre, yung audience din natin, gusto nating pag-share ng good news din. Tama. Yes. Sige po, kung ano po yung good news nyo, alam po namin na, sangkatutak na mga good news yung meron kayo ngayon. One word lang po, one word. Okay, sige po, i-type nyo na at nang malaman natin kung ano yung good news na yan para magkaroon tayo ng mga pampag-good vibes din talaga yung good news na yan. Ako Pastor Tito, in one word sa akin, provision. Grabe si Lord talaga. Wow. This 2020. Wow. Ayan, meron na, Pastor Tito. Si Camille Samson, regularization daw. Yun. Ano to? Yun. Si Abby Abaya. Birthdays. Happy birthday pala. Birthday ni Ate Iya nung nakaraang araw no. Belated happy birthday po. Pastor Tito, si Jock sabi niya ayuda daw. Yun ang Tapos si Pastor J, love. Talaga? Hindi, teka ba? Sinagot na ba si Pastor J? Ayun. Nagtanong na ba? Sahod. Okay, Pastor J. Maganda yan. Sahod. Okay yan. Sahurin natin yan. Sahod yan dapat malaki-laki yung pansahod mo. Ito si Barry, nagbebenta ng shoes. Tsaka ng mga anik-anik. Yan. So, PM is the key daw. PM is the key. Ayan, si Ansel, sabi niya, work daw. So, congratulations sa mga nakahanap ng work during the season. Si LV, si LV Fortaleza, health. Ako, magandang good news din yan. Tamang-tama. So, comment lang kayo dyan, guys, kung ano yung good news nyo this season for sure. Yan. Grabe naman. Ang bilis naman nitong what time is it na to lagi. Hindi pa tayo nag-iinit eh. Good news 2020 na! Ayan, kasi sinimulan ng mga kasama natin mula nung Monday hanggang Thursday yung good news. Di tayo kumuha ng iba't ibang mga good news from other members natin sa church o mga leaders. Ngayon po, ako ang magbibigay ng good news para sa inyo. Okay, magandang good news na to. Actually, ito talaga, may ituturing natin na good news to kasi yung anak ko po, meron po akong dalawang anak, si Eliana, tsaka si Lucio. Si Lucio po, ito po yung si Lucio, Pakita natin yung picture. Yan, Amerikano yung dating, Parang buti nakuha yung kagwapuhan sa nanay niya. Yung gandang lahi. Si Lucio kasi kung
maaalala mo, Mark, no? From time to time last year hanggang sa early this year, January, February, madalas namin siyang dinadala sa hospital. At least mga almost once a month halos ganun talaga. And nitong pagpasok ng COVID, medyo kinakabahan kami kasi syempre umiiwas tayo sa mga hospital para baka kasi tayo ma-infect, no? And kaya medyo somehow meron ding fear kasi nga yung hospital tsaka yung doctor niya sa PGH pa. So nakakakaba, di ba? Kasi paano kapag inatake ulit siya ng allergy niya, may allergy po siya no? Anong mangyayari niyan? Dadali namin sa hospital. So every from time to time nagpe-pray kami, ginagamot namin siya. Talagang we are taking care of Lucio. And through the grace of God, sa katapatan din ng ating Panginoon, sa loob ng quarantine natin, hindi siya nagkaroon ng allergy, wala siyang mga rashes, wala kang makikitang anything sa kanya, no? Talagang so yung isang bagay na kung saan may tuturing namin na good news. We're so thankful to God for healing him. So that's what we are claiming. That's another good news that we are expecting in these coming days, no? So yun Mark, I'm so thankful no na pinagaling na ni Lord si Lucio sa allergy niya. Another thing din si Yana naman, ito naman yung aking panganay, si Eliana, yung po yung panganay, no? Oo, magaganda lahi no? Ng asawa ko no? Si Yana naman, alam naman natin na yung education system natin ngayon no, medyo hindi ganun stable when it comes to the program sa pagpasok ng school year. So sad to say, no, kung titignan natin sa mga news, ang daming mga estudyante ngayon na hindi alam kung makakapasok pa sa mapagpapatuloy pa yung pag-aaral nila o makakapasok pa sa school nila. And I'm so thankful, kami dalawa ng wife ko, sobrang thankful kami kay Lord kasi this week, Yana will officially enter sa kanyang homeschooling. Mag-homeschool yan, Mark. Yan, alam ko, produkto ka ng homeschooling. Oo, go homeschooling. We are all excited. They prepare na namin yung classroom niya and yung mga books, curriculum, and everything. So, and also we're praying din naman sa mga estudyante ngayon na lalo na sa age niya, sa elementary and high school na walang kasiguruhan na makakapag-aral. So, but on our part, we're so thankful because God has given us this avenue and at the same time para sa education niya and at the same time for healing para kay Lucio. Those are the good news na talagang pinasasalamatan natin sa Panginoon, Mark. And we are all, alam ko, marami tayong mga good news and we are all expecting for more good news to come in these coming days. That's right. Thank you for sharing that, Pastor Tito. Na-encourage ako at truly na-excited ako someday na magkaroon din ng sariling family and mag-share din ng good news tulad mo. At excited ako, bro. Alam mo, excited ako, Mark. Oo, sa pamilya mo na mga gwapo at magaganda. Yes! Yan, di ba? Claim na natin. Anyway, today, speaking of good news, no, Pastor Tito, tuwing nakakarinig tayo ng good news, our initial reaction is to be happy, to be joyful, to smile. But interestingly, sa Psalm 103, we see that the psalmist who wrote this, ang initial reaction niya, nung na-realize niya na may good thing na ginawa si Lord, sabi dito sa verse 1, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul." 70 episodes na po tayo ng Good News 2020. And I'm sure lahat tayo nag-i-enjoy sa mga pakulo, sa mga bagong design, mga pa-music natin, yung ibang na-feature dito. But more importantly, every time we talk about good news, we need to remember that we do this because we bring back glory to God. It is such an honor and a privilege to be in the front seat. Masabi natin na, Lord, may ginagawa ka at malakas ka, hindi lang sa buhay ng iba, pero sa buhay ko din. And the psalmist commands himself. Sabi niya doon, all that is within me, lahat ng parte ng buhay ko, mag-bring glory and praise to the Lord. Sometimes gratitude and praise is not automatic for us, especially within COVID season, di ba? Parang minsan mas madaling ma-discourage. But the reality is, gratitude and praise is something we do intentionally. Kung kilala talaga natin ang Diyos natin, wala tayong
panahon na mauubusan ng dahilan upang magbigay-pugay sa Kanya. Sabi nga doon sa Yes. verse 2, and forget not all His benefits. Yes. Being with the Lord and having the Lord in your life has unlimited benefit. Don't forget what benefits we get from the Lord. Ano ba to? Ultimately, salvation, Yes. Yeah. joy, provision, protection, purpose, reason to live. Lahat po ito, benefit of being in a relationship with God. That's why today, we won't run out whether episode 70 man yan or episode 700. We know Yeah. for a fact that there will always be a reason. You know why? Yes. Because verse 3, God forgives all your iniquity and heals all your diseases. Pastor Tito, yung psalmist, dalawang terrible thing ang pinoint out niya. Sin Mhm. and sickness. Di ba tayo ngayon, yun yung pinaka nakikita natin sa focus natin. Kasalanan at sakit. So yun yung pinaka problema natin during the COVID season and even the sin of mankind. We see all of it. But the realization that we can still praise and bless the name of the Lord because the solution to both problems is found in God. In verse 4, sabi dito, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Kung di niya po natatanong kung bakit young-looking palagi si Pastor Tito, because Ayun. he's always with the Lord. He's always renewed by the Lord. You see, when you Yeah. understand who your God is, your dead ends don't seem like dead ends because there's redemption in the end. And when we Yes. understand who our God is, we know that He will crown us with steadfast, consistent love and mercy. The Lord Yeah. works righteousness and justice for all who are oppressed. Maybe some of you here, you feel like unfair na yung buhay mo. Parang feeling mo, ang daming nangyayari, hindi na to tama. But guess what? God is telling you that He will always bring justice. Verse 8, lastly, before we end, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. You see, this whole psalm, mahaba po ito, pero lahat to punong-puno ng characteristics ng Panginoong Diyos. And one of the best things that we can see here is the Lord is merciful and gracious. Yes. Some of us here today need to hear that. Na nahihirapan tayo mag-praise sa Kanya because we have forgotten how merciful and gracious our God is. So today, as we wrap up our season 2 and proceed to season 3, let us not forget that our God is merciful and gracious, mabagal magalit, at mabilis magmahal, matagal magmahal. Yan. And that Yes. is our Amen. ultimate good news of tonight. Wow. Sabi ng nanay mo, Mark, I am blessed. Yun. Yun, sabi ni Ate Joy, di ba? Mark, I want to say a big amen to that. 100% amen. Tama yung sinabi mo eh. Ang Diyos, hindi nauubusan yan ng mabubuting bagay. Kaya tama yung sinabi mo ulit, kahit umabot pa tayo ng 1,000 episodes, okay? At 1,000 season dito sa Good News natin, lagi at laging may good news, may kabutihan na ipagkakaloob at ipapadama sa ang ating Panginoon. Kaya nga, tumingin ka lang sa paligid mo eh. Sa totoo lang, Mark, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat, di ba? Ang dami mong pwedeng ipagpasalamat sa mga bagay na ginawa at binigay sa atin ng ating Panginoon. Yun po yung nais kong ipanalangin sa inyo ngayong gabi. Alam ko yung iba sa inyo, minsan mas lumalaki yung problema, minsan mas napapalaki o na-exaggerate, diba, na-overwhelm ng problema, pero sa totoo lang po, sobrang laki ng kabutihan ng Panginoon. Sobrang laki ng plano ni Lord, diba, sa buhay natin. Ang daming mabubuting bagay ang gusto pang gawin at ibigay sa inyo ng ating Panginoon. Now, I just want to pray for you right now. Lord, I pray, Lord, sa mga kasama namin ngayong gabi, patuloy niyo pong ibadama sa kanila, O Diyos, ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig, Panginoon, ang inyong biyaya, ang inyong kalakasan, ang inyong kagalingan, ang inyong kapangyarihan, Panginoon. And Lord, I pray that starting today, mas makikita nila yung pagkilos mo sa buhay nila, hindi lang sa pagkilos ng maliliit na problema sa buhay ng bawat isa. And Lord, we are excited sa paggising namin bukas ng umaga, maging sa pagtulog namin, na hindi lamang namin maramdama, kundi maranasan at mahawakan namin ang iyong kabutihan. Tulad ng sinabi mo,
we can always taste and see that the Lord is good. In Jesus' name, amen. 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 Thank you for praying, Amen. Pastor Tito. Guys, thank you for joining us sa 2 seasons ng Good News Wow. 2020. Pastor Tito, bad news lang kasi last episode na natin for Season 2. Pero Oo ang nga, good no? news naman, meron na tayong Season 3 starting next Yun, ang masaya dyan. Excited na ako. Alam mo, gusto ko na talagang makapasok sa season 3. Yun. Di ba, kahapon pa, itong week pa lang, iniisip ko na, ini-imagine ko, what kind of season, di ba? Ang papasukin natin. Ikaw ba, Mark, excited ka na? Sobra, season three? Pastor Tito. Alam mo bakit? Because what the Yes. enemy meant for evil, God can turn for good. So ngayon, Yes, hindi amen. dapat discouraged na tayo, pero laging every 8:20 ng gabi or 20:20 ng gabi, may reason tayo to celebrate and rejoice. Yes. Expect for your good news in these coming days. Come on! So thank you guys for joining. God bless. See you sa Season 3 natin. Bye, guys! Bye-bye! Pastor Tito, Oh, alam kong excited ka na sa Season Oh. 3. Napansin mo ba? This past Oh. week, lahat ng mga kasama natin nagpa-practice mag-teleport. Alam mo kung bakit? oo nga. Kasi Ang nakakapagtaka, ba't pinapractice pa nila? Tayo natural lang sa atin mag-teleport eh. Gifts natin yun, di ba? Natural lang Magpa-practice yan. din tayo. Walang Magte-teleport kahirap-hirap tayo sa atin yan eh. Gusto mo ba mag-teleport ka na ngayon? Oo, Pastor Tito, excited na ako. Pupunta na ako sa Season 3 natin, ha? Ready ka na ba? Come on, bro. Yun. Pag inangat ko itong bumagsak to, nasa Season 3 ka na. Pero Talaga? sumabay ka kasi wala akong kasama doon. Kailangan kasama mo. Kasama ako. Oo. Teka muna. Sigurado ka mo. Ikaw na. Habol ka na lang. Oo, habol ka. Paano ko? Ready, ha? Teka muna, paano ko habol? 3, Hindi ko na 2, hindi ko na practice yan. Ano ba yan? Hoy! Nako. Mark? Nasa season 3 na ako, Mark. Nasaan ka na? Nasaan ka dito?